Monica, ang mama mo, nakauwi na raw. Umuwi ka na. Bulalas ng kapitbahay ng tita Raquel niya. Nang marinig ni Monica ang salitang mama, mabilis na agad siyang tumakbo. Ilang buwan niya nang hindi nakikita ang kanyang inang si Edna. Miss niya na ito at gusto niya nang sumama. Ayaw niya nang manatili sa kanyang tiyahin. Pinapabayaan naman siya nito. Mama! Bulalas ni Monica nang makita ang kanyang ina sa loob ng bahay sabay yakap dito. Nabigla naman agad si Edna. Ano ba yan? Lumayo ka muna, Monica. Ang asim mo na. Maligo ka na rin at aalis na tayo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nagagalak sa sinabi ng nanay niya. Talaga po, Mama? Nagmamadali na siyang naligo. Gustong-gusto niya nang sumama kay Edna. Hindi niya alam kung saan sila pupunta pero masaya siya dahil binalikan siya ng kanyang ina. Aba naman, Edna. Ano? Magpapakita ka lang dito na parang walang nangyari? Matalas ang boses ni Tita Raquel at naniningkit ang mga mata. Iniwan mong anak mo rito para bantayan ko. Wala ka man lang iniwan. Tapos kukunin mo ang anak mo na parang wala lang? Grabe naman palang mukha mo, Edna. Natigilan si Monica sa sinabi nito. Hindi niya lubos na naiintindihan ang ibig sabihin ng pinag-uusapan ng dalawa. Ngunit ramdam niya ang tensyon sa pagitan ng dalawang babae. Ang mahalaga lang sa kanya, susunduin na siya ng kanyang ina. Hindi na dapat siya pinipigilan ni Tita Raquel dahil pinapabayaan lang naman siya nito. Ito ay para sa pag-aalaga kay Monica. Mahinang sabi ni Edna at nagbigay ng maraming pera sa kanyang tiyahin. Sana naman, tumigil ka na sa kakadakdak mo dyan. Hindi na nag-atubili si Tita Raquel at tinanggap ang pera. Ayan, alam mo namang madali akong kausap kapag may inaabot ka. Itinapon ni Tita Raquel sa ashtray ang naubos na nitong sigarilyo. Tuwang-tuwa itong binilang ang ibinigay na pera ng kanyang ina. Napailing na lang si Monica. Alam mo namang pera lang ang nagpapakinang sa mga mata ko. Sabi pa ng tiyahin ni Monica. Kahit ibalik mo pa siya, aalagaan ko basta may iaabot kang datong. Nakangiting lumingon sa kanya ang kanyang ina. Sumilay rin ang ngiti sa mga labi ni Monica. Excited na siya dahil kukunin na siya ni Edna. Aalis na po tayo, Mama? Tanong niya pa habang nagsusuklay ng buhok. Halika na, Monica, umalis na tayo. Malayong biyahe, baka gabihin pa tayo. Sabi ni Edna na inabot ang kamay niya. Lumabas sila ni Edna. Namangha siya nang makita ang isang kotse na sasakyan nila. Kasambahay lang ang nanay niya. Yon ang paalam sa kanya nito nang iwan siya kay Tita Raquel. Kaya ganoon na lang ang gulat niya na kotse ang sasakyan nila. Mama, kanina po tong kotse? Tanong niya at bahagyang napalundag-lundag sa upuan. Humalakak naman ang kanyang ina. Kanino pa ba? Di sa akin. Simula ngayon, magbabago ng mga buhay natin. Hindi na tayo maghihirap, anak. Bakit hindi na po tayo maghihirap? Saka ma, maghihirap pa rin po tayo. Binigay niyo na po kay Tita Raquel ang pera natin. Inosenteng saad ni Monica. Tumawa naman ulit si Edna. Hindi lang yun ang pera ko. Huwag kang mag-alala. Sa pupuntahan natin, mas marami pa. Tiningnan ni Monica ang kanyang ina. Hindi niya talaga alam kung bakit sinasabi nito na hindi na sila maghihirap. Sanay na rin naman kasi siyang walang-wala. Kaya mayaman man o mahirap, basta kasama niya si Edna, palagi pa rin siyang makokontento. Mama, saan po tayo pupunta? Tanong niya at tinanaw ang mga nadadaanan nila. Lumiwanag ang mukha ng kanyang ina. Uuwi na tayo, anak. Sa hasyenda na tayo titira ngayon. Sa isang sobrang laking mansyon. Napakurap si Monica. Sa hasyenda po? Ano po yun? Tumawa ng mahina si Edna at hinaplos ang buhok niya. Magandang lugar yon. Hindi ka maghihirap at hindi ka magugutom. Makakapag-aral ka pa katulad ng gusto mo. At hulaan mo, ako na ang bagong reyna doon, Monica. Nanlaki ang mga mata ni Monica. Reyna? Nasaan po ang korona mo, Mama? Napangiwi naman si Edna. Siyempre hindi yon. Mag-i-imagine ka na lang na may korona ako. At ikaw naman, parang prinsesa ka na kapag napunta ka na ron, mamumuhay tayo ng marangya, anak.
malayo sa squatter na yon. Hindi maiwasan ni Monica na isipin kung ano ang magiging pakiramdam ng maging isang prinsesa. Napangiti siya sa kanyang ina kahit medyo naguguluhan pa rin. Sa haba ng biyahe, nakatulog na lang si Monica. Nagising na lang siya na pumapasok na sa hasyenda ang kotse. Mabilis siyang bumangon at tiningnan ang paligid. Nang sa wakas ay makarating na sila sa mansyon, labis siyang namangha. Hindi siya makapaniwala na simula sa araw na yon, doon na sila titira ng kanyang ina. Wow! Bulong ni Monica at nanlalaki ang mga mata sa sobrang pagkamangha. Ang ganda! Napangiti si Edna at halatang proud na proud. Dito na tayo titira ngayon, Monica. Masanay ka na. Pagpasok nila sa loob, isang matangkad na lalaki ang lumapit sa kanila at may katandaan na ito. Nagahalo sa itim at puti ang buhok nito at maayos na nakasuklay pabalik. Bahagya siyang napangiwi nang maglapat ang mga labi nito at ang mga labi ng kanyang ina. Hindi niya alam kung bakit, pero sa edad niyang yon, alam niyang sobrang laking agwat ng dalawa. Parang papasa na anak na si Edna ng matandang nasa harap nila. Gayunpaman, nang umiti na sa kanya ang matandang lalaki, bahagyang gumaan ang kanyang kalooban. Ikaw ba si Monica? Nakangiting tanong nito. Ako si Facundo. Pero pwede mo kong tawaging Papa. Total at parang anak na rin kitang ituturing. Bahagyang napayuko si Monica. Medyo nahihiya siya. Ang totoo, hindi siya sanay na may tatay. Adik at lasinggero ang tunay niyang ama. Kaya nilayasan na nila ni Edna. Ngayong may nagpapakita sa kanya ng turing kung paano ang maging isang ama, talagang naninibago si Monica. Bahagya siyang kinurot ng mama niya. Anak, kinakausap ka. Sumagot ka naman. Napakagatlabi si Monica at tumingin kay Don Facundo. Apo, ako po si Monica. Welcome sa mansyon, Monica. Sabi ni Don Facundo, malalim at mainit ang boses. Sana maging komportable ka rito, pati na rin sa akin. Saglit na nag-alinlangan si Monica. Hindi sigurado sa sasabihin. Pagkatapos, napansin niya ang paraan ng pagtingin ni Don Facundo sa kanya. Mukha rin itong nag-aalangan sa kanya. Tila pareho lang nilang kinakapa ang pagkatao ng isa't isa. Kung ayaw mo ng Papa, pwede mo kong tawaging Lolo. Dagdag nito, sabay tawa ng mahina. Nanlaki naman ang mga mata ni Edna. Facundo, anong Lolo? Huwag na, Papa na lang. Total ay magpapakasal na rin naman tayo, hindi ba? Mataman siyang tiningnan ni Don Facundo. Pero mukhang hindi komportable ang anak mo. Bueno, at matanda na rin naman talaga ako. Parang apo ko na rin naman itong si Monica. Kaya, Lolo na lang ha. Unti-unting nawala ang pagkailang ni Monica bago marahang tumango. Okay po, Lolo. Ngumiti si Don Facundo at tumango pabalik na parang nasisiyahan ito. At sa sandaling yon, sa kabila ng kakaibang sitwasyon, hindi maiwasan ni Monica na maramdaman na baka magiging okay naman ang lahat. Mabagal na lumipas ang mga araw sa mansyon at nasanay na si Monica sa mga malaking bulwagan at matatayog na pader. Hindi talaga siya sanay. Wala rin siyang mga kalaro, kaya binibili siya ni Don Facundo ng mga laruan. Kahit papaano, hindi siya nababagot. Minsan din ay kinukulit niya na lang ang mga tao sa hasyenda. Isang hapon, gumagala si Monica sa pasilyo. Tinitingnan niya sa dingding ang mga frame na nakasabit sa pader. Nandoon ang mga larawan ni Don Facundo noong bata pa ito. Nandoon din ang dating asawa at ang isang batang babae. May nakita rin siyang picture ng isang dalaga. Excuse me po? Tanong ni Monica. Sino naman po to, Ate Jonah? Sumagot naman agad ang dalagang kasambahay. Iyan si Doña Carmela, ang unang asawa ni Don Facundo, at yung bata sa kadalaga na ang kanilang nag-iisang anak na babae, si Ma'am Carmina. Nanlaki ang mga mata ni Monica. Alam niyang patay na si Carmela, ngunit hindi niya alam na may anak na pala si Don Facundo. Nakaramdam siya ng kakaibang kalungkutan para sa babae na nasa larawan. Kaya nagsimula ang kanyang pagkamausisa. Kung patay na po ang asawa ni Lolo, nasan po si Ma'am Carmina?
Tanong ni Monica sa maliit na boses. Medyo nalungkot ang mukha ng dalaga at bahagyang yumuko. Matagal nang itinakwil ni Don Facundo si Ma'am Carmina. Nagpakasal kasi siya sa isang lalaking hindi sinang-ayunan ni Don Facundo, isang mahirap na lalaki. Mas pinili ni Ma'am Carmina ang lalaking yon at iniwan ng sariling ama. At dahil doon, hindi matanggap ni Don Facundo, kaya naman nagdesisyon na rin siyang itakwil si Carmina. Naramdaman ni Monica ang bigat ng mga salita ngunit hindi na nagsalita pa. Tumango na lang siya at sinubukang iproseso ang mga impormasyon na kanyang narinig tungkol sa mga kuwangko. Lumipas ang mga araw at naging routine na ang buhay ni Monica sa mansyon. Ngunit isang araw, nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari. "Papa, I'm sorry po." Umiiyak na sabi ng isang babae habang buhat ang isang sanggol. Kapapasok lang ni Monica sa mansyon galing sa school. Nung una, hindi niya masabi kung sino ang mga bisita. Ngunit habang papalapit na siya, namukhaan niya agad ang babae. Si Carmina yon, kasama ang dalawang lalaking anak sa tabi. Sumasabay sa pag-iyak ni Carmina ang sanggol na hawak nito. "Monica, halika rito!" Bulalas ng kanyang ina. Mabilis naman siyang lumapit kay Edna. Nagkatinginan sila ng isang anak ni Carmina. Bakas ang pagkayamot sa mga mata nito. Tiningnan ni Monica ang mag-iina. Bakas ang pagod at stress sa mukha ng mga ito. Kahit mga suot ng anak ni Carmina, medyo luma at marumi na. Ibang-iba sa planchado at malinis niyang suot na uniform. "Bakit ka nandito? Anak kami ng lolo ko?" Galit na sabi ng batang halos kasing edad niya lang. Sinaway naman agad ito ng kuya nito. "Kurt, tama na. Nandito tayo para makiusap. Huwag kang makipag-away." Pero hindi pa rin nagpatinag si Kurt. "Kuya Kian, umiiyak na si Mama." Natigilan si Monica habang pinagmamasdan ng mga ito. Wala siyang naiintindihan. Ilang buwan pa lang naman siya sa mansyon. Kung ano lang ang alam niya, hanggang doon lang. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit galit sa kanya ang batang may pangalang Kurt. Gumuhit ang desperasyon sa mukha ni Carmina. "Please, pa, alam ko pong nakagawa ko ng pagkakamali sa'yo. Pakiusap. Kailangan po namin ng matutuluyan. Ang mga anak ko." "Nasaan ang pinagmamalaki mong asawa? Hindi ba't ikaw ang unang tumalikod sa akin?" Seryosong sabi ni Don Facundo. Bakas ang pagsisisi sa mukha ni Carmina. "I'm sorry po. Mahal ko lang po talaga si Henry kaya nagawa ko po yun sa'yo. Wala na po siya. Nalugi na rin po ang negosyong pinaghirapang itayo ng asawa ko. Pakiusap po, Papa. Nagmamakaawa na po ako. Gagawin ko po ang lahat. Tanggapin mo lang po ulit ako at ang mga anak ko." Ngunit pinutol ito ni Don Facundo sa mabagsik na boses. "Hindi, Carmina. Hindi kita matatanggap na bumalik dito. Ginawa mo ang pinili mo nun. Kaya panindigan mo hanggang dulo. Pinakasalan mong lalaking yun at ngayon, kailangan mong mamuhay sa naging resulta ng mga pinili mo. Hindi ka na isang kuwangko." Tahimik na nakatingin si Monica. Mabigat ang kanyang puso para kay Carmina. Hindi niya maiwasang maawa sa anak ni Don Facundo at sa mga kasama nitong bata. Pero hindi naman siya pwedeng mangialam. Kahit nandoon siya sa mansyon, hindi talaga siya bahagi ng pamilya at alam niya iyon. Pero ang bida-bida niyang ina, may balak pa talagang makisali. "Tama si Facundo," sabi ni Edna, mahinahon pero matatagang boses. "Ikaw ang gumawa ng sarili mong desisyon dati, Carmina, at pinili mong iwan ng tatay mo. Hindi ka na bahagi ng pamilyang to. Kami ng bagong pamilya niya kaya tumigil ka na. Babalik ka rito? Wala kang utang na loob? Bakit? Hindi ba't ilang taon mong tiniis ang iyong ama? Ano ngayon at bumabalik ka pa?" Nais magsalita ni Monica. Gusto niyang patigilin ang kanyang ina sa pakikisali sa mga bagay na hindi naman dapat sila nangingialam. Ngunit hindi niya ginawa. Nakatingin lang siya sa eksenang bumungad sa kanya. Dahil para sa kanya, usapan lang naman yun ng mga matatanda na hindi siya pwedeng sumabat. Habang tinitingnan niya ang mga anak ni Carmina, napatingnan naman siya kay Kurt. Puno ng galit ang mga mata nito at talagang sa kanilang mag-ina nakafocus iyon. Wala siyang ginawa para pukawin ang galit na nararamdaman nito, pero palagi na lang siyang isinasali ni Kurt.
Sa wakas, pagkatapos ng mahaba at tensyon na sandali, huminga ng malalim si Don Facundo. Tumalikod ito kay Carmina at sa mga apo nito. Umalis na kayo! Utos ni Don Facundo, mahina at determinado ang boses. Nalukot ang mukha ni Carmina at hindi na napigilan ang mga hikbi. Mukhang kilala nito ang sariling ama na walang makakabali sa ginawang desisyon. Wala itong nagawa kundi ang umalis kasunod ang mga anak. Nang makaalis, mabilis na lumapit si Don Facundo kay Manang Cecilia, ang mayordoma ng mansyon. Tulungan mo sila. Ibigay mo sa kanila ang susi ng apartment ni Carmela. Maaari silang manatili doon. Bigyan mo rin sila ng mga kailangan nila. Pero, wag mong ipapaalam na may pag-aalala ko sa kanila. Nagtataka naman ang mayordoma. Bakit? Bakit ayaw mong ipaalam gayong kinikilala mo na naman pala sila? Napabuntong hininga si Don Facundo. Dahil gusto ko siyang matuto. Hindi pwedeng basta ko nalang pabalikin si Carmina. Dahil basta niya nalang akong iniwan nun. Gusto kong matuto siya na kahit ako ang kanyang ama, may limitasyon ang pagmamalasakit at pagmamahal ko para sa kanya. Sabihin mo na lang na handa kang tumulong, Cecilia. Sabihin mong sa'yo galing ang tulong. Hindi naman sila magtataka dahil kaibigan mo si Carmela nung nabubuhay pa. Magmadali ka't baka umalis pa sila sa San Pascual. Tumango naman si Manang Cecilia. Sige at susundan ko na sila. Makakaasa kang makakarating sa kanila lahat ng tulong na gusto mong ibigay. Nilingon ni Edna si Don Facundo at halatang naiirita. Ano yon? Hindi ka pwedeng magseryoso dito. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa'yo. Ganun lang? Tandaan mo, basta ka nalang iniwan ng walang utang na loob mong anak para sa lalaki. 11 taon, Facundo. Ni hindi ka man lang niya kinumusta o inisip na buhay ka ba o patay na. Bakit ngayon bumabalik? Dali-dali mong magpauto. Seryosong tumingin si Don Facundo kay Edna. Dahil ako pa rin ang kanyang ama. Kahit may nagawa siya sa akin pagkakamali, mahal na mahal ko pa rin si Carmina. Pero hindi ko na rin hahayaan na ulitin niya pa ang kanyang ginawa. Dahil gaya nga ng sinabi ko, kailangan niyang matuto. Pinagmasdan ni Monica si Don Facundo. Bata pa lang siya ng mga panahong iyon, pero naiintindihan niya ang paraan ng pagmamahal nito para kay Carmina. Mapagtiis pero kayang magdisiplina ng anak. At habang tumatagal, pakiramdam ni Monica, marami pa siyang matututunan kay Don Facundo pagdating sa buhay. Nagpatuloy muli ang matanda. Galit ako sa kanya, Edna. Pero anak ko pa rin siya. At ang mga batang yun ay mga apo ko. Hindi ko sila hahayaang matulog sa lansangan. Hindi ko rin hahayaan na umalis pa sila sa San Pascual. Mas mainam na nasa malapit lang sila para masubaybayan ko pa rin ang kanilang mga ginagawa sa buhay. Sa bahay nila, Carmela sila tutuloy. Pero hanggang doon na lang muna. Hindi ko padadaliin ang pagbabalik ni Carmina sa buhay ko. Gusto kong matuto siya ng leksyon. Dahil kapag dumating ang araw na wala na ako, mas lalo siyang manghihina kapag may kaunting problema lang. Hinawakan ni Monica ang kamay ng Don. Matagal pa po kayong mabubuhay, Lolo? Napangiti naman agad ito. Sana nga, apo. Sana nga. Tiningnan niya ang kanyang ina na hindi nasisiyahan sa mga sinabi ni Don Facundo. Tila komplikado ang lahat at napagtanto ni Monica na may mga pamilya talaga na magbibigay ng saya at magbibigay din ng sakit. Palakad-lakad si Edna sa kanyang silid habang nagsasalita na naman sa mga hinihimutok nito. 6 na taon na, Monica. 6 na taon at hindi pa rin niya ako inaalok ng kasal. Nakasama ko siya sa lahat ng bagay. Nagtiyaga ako kahit kulubot ng mga balat niya. Inalagaan ko, sinuportahan ko. Minahal ko rin naman si Facundo. Pero hanggang kailan ba ako maghihintay? Lagi niya na lang akong pinapaasa. Kailangan niya akong pakasalan dahil mas lalo na siyang tumatanda. Napabuntong hininga na lang si Monica. Bahagya na siyang naririndi sa kanyang ina. Nakaupo si Monica sa harap ng vanity at binablow dry ang basang buhok. Mama, kahit wag na po kayong magpakasal, okay lang naman. Ang mahalaga po, magkasama kayo ni Lolo. Saad ni Monica. Nanlaki ang mga mata nito. Anong okay? Hindi okay yun, Monica. Tiningnan niyang refleksyon sa salamin habang nagsusuklay. Hindi na siya bata
Isa na siyang teenager. Sa ilang taong lumipas, sanay na siya sa mansyon. Halos nakalimutan niya na kung paano ang maging mahirap dahil ang lahat ng gusto niya, ibinibigay naman ni Don Facundo. Sanay na rin siyang pinagsisilbihan kahit sa maliliit na bagay. Gayunpaman, hindi pa rin naman niya nakalimutang magpakatao. Umarte lang siya ng kaunti dahil sa buhay na tinatamasa niya. Pero ang nanay niyang si Edna, hindi na lang matuwa sa buhay na mayroon sila ngayon. Hindi mo kasi naiintindihan, Monica. Hindi mo iniintindi kasi hindi naman ikaw ang namamroblema. Sabi pa ni Edna sa kanya na para bang sobrang hina ng utak niya. Itinoon ni Monica ang kanyang mga mata sa salamin. Sinusubukan niyang baliwalain ang pagkadismaya na bumalot sa boses ng kanyang ina. Kung pwede nga lang na hindi niya pakinggan sa Edna. Mama, ganito na lang pong isipin mo. Siguro kung talagang gusto kanya pong pakasalan, ginawa niya po noon pa man, pero hindi. Kaya tama na po, ma. Mahinang sabi ni Monica habang nagpapatuyo pa rin ang buhok. Ayaw niyang maging malupit at maging prangka, ngunit hindi niya mapigilan. Tila matagal nang hinahabol ng kanyang ina ang mailap na pangakong iyon. Halata namang walang interes si Don Facundo na pakasalan sa Edna. Mukhang nangako na ang matanda na sa buhay nito, tanging ang unang asawa lang nito, ang babae na iniharap nito sa altar. Huminto si Edna sa paglalakad at tinitigan siya sa pamamagitan ng refleksyon sa salamin. Ang unfair ni Facundo, Monica. Binigay ko sa kanyang lahat. As in, all in. Walang hindi ko binigay. Nandito na ako para sa kanya at hindi niya pa rin ako binibigyan ng nararapat na para sa akin. Gusto ko ng mismong yaman niya at marami akong isinakripisyo para lang dito. Para lang mapasa akin siya. Kung hindi siya mag-aalok ng kasal, at least, bigyan niya lang ako ng seguridad na kung mawala siya, matatamasa pa rin natin ang mga kayamanang ito. Ang kanyang kayamanan, ang kanyang mga pamana, dapat sa atin mapunta, anak. Hindi dapat mapunta kay Carmina at sa mga anak ng babaeng yon. Alam mo ba kung ilang taon kong tiniis na pagchismisan dyan? Palagi akong sinisiraan, kesyo ako nakikinabang sa mga kayamanan na to sa halip na si Carmina. Aba naman! Deserve ko to. Bumuntong hininga si Monica at pinatay ng blow dryer. Mama, sinisiraan ka po kasi nagyayabang ka. Tingnan mo po si Ma'am Carmina, tahimik lang po, hindi ba? Wala po siyang sinasabing kahit anong hinanakit. Walang kahit anong chismis na nanggagaling sa kanya. Hindi po tayo pag-uusapan ng mga tao kung hindi po kayo nagsishare ng mga kwento nyo. Napairap naman sa Edna. Meron yon. Anong tingin mo kay Carmina? Santa? Nasa loob din ng kulunang babaeng yon. Alam ko namang galit na galit sa akin ng babaeng yon dahil akong partner ng tatay niya. Saka bakit mo ba tinatawag na ma'am yon? Ano? Teacher mo? Ha? Napabuntong hininga na lang si Monica. Bilang respeto po, Mama. Pagbalik na rin man po natin ang mundo, anak pa rin po siya ni Lolo Facundo. Wala na po tayong magagawa ron. Saka naman po ang kayamanang hinahangad mo, hindi naman po talaga para sa atin. Hindi po tayo mga kuwangko. Wala po tayong dugo ni Lolo. Wala rin po kayong anak. Hindi naman po talaga sa atin ang lahat ng natatamasa natin ngayon. Nabaluktot ang ekspresyon ni Edna at naniningkit ang mga mata. Huwag mo akong sermonan, Monica. Hindi mo naiintindihan. Nagsumikap ako na nasa tabi niya ng ilang taon. At hindi ko hahayaang makahadlang sa akin ng isang tulad ni Carmina. Masyadong mahaba ang pinaghirapan ko. Bakit ba naman kasi bumalik pang Carmina na yan? Okay na sana ang lahat eh. May mga kasama pang apo. At lintik talaga na hindi na makisama tong matres ko. Hindi na ako mabuntis-buntis ni Facundo. Wala akong laban. Napailing na lang si Monica. Mama, hindi po sandata sa isang laban ng isang bata. Saka, hayaan nyo na lang po si Ma'am Carmina. Kung tutuusin, wala naman po talaga siyang ginagawang masama. Wala naman po sila rito. Payapan na rin naman po ang buhay nila dito sa San Pascual. Lagi mo na lang pong iniisip. Mamaya nasasamid na si Ma'am Carmina. Nahumaling na talaga ang kanyang ina kay Carmina. Iniisip na agawin nito ang lahat sa kanila. Sa tuwing lalabas ang pangalan ng anak ni Don Facundo sa mga bibig ng kasambahay, tila nag-aalab ang selos ng kanyang ina. Parang apoy na hindi maapula. Takot na palaging maagawan.
Ngunit may alam si Monica na hindi alam ng kanyang ina. Naririnig niya ang hindi mabilang na pag-uusap ni na Don Facundo at ng Mayordoma. Sa mga tahimik na oras ng gabi, naririnig niyang nagtatanong si Don Facundo tungkol sa anak nito at mga apo na nasa labas ng hasyenda. I-update naman ito ni Manang Cecilia. Alam niya pero ayaw niya nalang sabihin sa nanay niyang praning. Sigurado kasing aawayin lang nito si Don Facundo. Hindi nito tinalikuran si Carmina kahit na tumanggi itong kilalanin sa publiko. Hindi hahayaan ng matanda na magdusa ang anak o ang mga apo. Simple lang ang buhay ng mga ito sa labas, pero alam ni Monica na kinakaya pa rin ng mga ito. Ma, panahon na po siguro para itigil ng pagkahumaling mo sa mga bagay na hindi naman po ibibigay sa atin ni Lolo. Malumaning niyang sabi rito. Hindi natin siya mapipilit na pakasalan ka kung ayaw niya naman po talaga. Makontento na lang po kayo kung anong meron po tayo ngayon. Kasi ma, sa totoo lang, sobrang swerte po nating dalawa na mas nakakatamasa po tayo kaysa kina Ma'am Carmina at sa mga apo po ni Lolo. Napailing naman si Edna. Ayaw pa rin tanggapin ang mga sinabi niya. Hindi mo naiintindihan, Monica. Hindi ako makukontento kasi hindi pa secure ang future natin dito. Kapag nagpabaya ako, makukuha lahat ng mag-iinang yon. Hindi na siya karapat-dapat na maging bahagi sa buhay ni Facundo. At sisiguraduhin kong sa atin mapupuntang lahat ng to. Huminga na lang ng malalim si Monica. Alam niyang nabulag ang kanyang ina sa sarili nitong kasakiman at kawalan ng kapanatagan. Hinding-hindi bibitiwan ang kanyang ina ang pag-asam sa kayamanang hindi naman rito. Ngunit alam ni Monica ang katotohanan, mas pipiliin pa rin ni Don Facundo ang tunay na kadugo nito. At matagal niya na yung tinanggap. Kaya habang nandoon pa si Monica, susulitin niya na lang at mag-aaral siya ng mabuti para hindi siya matakot katulad ni Edna sa oras na mawala na sila ng lugar sa mansyon. Good morning, Monica! Nakangiting bati ni Don Facundo sa kanya. Tumingala siya mula sa kanyang almusal at ngumiti pabalik. Magandang umaga po, Lolo. Kumusta pong tulog niyo? Mahina namang tumawa ang matanda. Ayos lang naman na po. Nakatulong ang pinainom mo sa aking tsaa. Kumusta ang school? Ayos lang bang lahat? Wala ka bang kailangan? Umiling naman siya. Wala naman po. Ayos lang po. Wala rin naman pong espesyal na nangyari. Same as usual lang po, Lolo. Bueno, kung sakaling may kailangan ka, alam mo kung saan ako hahanapin. Magilim nitong sabi at puno ng sinseridad ang boses. Bahagi ka ng pamilyang to, Monica. Para rin kitang apo. Lagi mo sanang tandaan. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Ngumiti si Monica. Magkahalong pasasalamat at pagmamahal ang pumupuno sa kanyang dibdib. Salamat po, Lolo. Sa loob ng maraming taon, tinatrato siya ni Don Facundo na parang anak at apo. At ang simpleng pag-aalaga na yon ay ang kahulugan ng mundo para kay Monica. Ni minsan ay hindi nito ipinaramdam sa kanya na wala siyang papel sa buhay nito. Palagi nitong tinitiyak na inaalagaan siya ng mabuti. Binigyan siya ng matanda ng buhay na kinaiinggitan ng marami. Kaginhawahan, seguridad at kasaganaan. Samantala, ang kanyang ina na si Edna palaging hindi nasisiyahan. Alam ni Monica na hindi nakikita ni Edna ang mga bagay sa paraang nakikita niya. Nang hapong yon, pagkatapos ng klase, sinundo na siya ng driver ng pamilya. Pagsakay niya sa likod ng kotse, nakita niya si Manang Cecilia. Magalang na bumati si Monica. Magandang hapon po, Manang. Saan po tayo pupunta? Bakit po kayo sumama sa pagsundo sa akin? Sumabay lang, Monica. Pupunta tayo ngayon sa port para bumili ng sariwang seafoods. Ubus na rin ang stock sa ref. Sabi sa kanya ng mayordoma. Tumango si Monica bilang pagsang-ayon. Hindi niya rin naman alintana iyon. Hindi siya nagmamadaling umuwi. Nang makarating sa port, nakita niya na agad ang maliit na palengke, mga ferry boat sa harap at maliliit na bangka sa dalampasigan. Amoy na amoy niya ang lansa ng dagat. Tatulong po ako sa inyo, Manang. Presenta agad ni Monica. Manatili ka na lang dito sa kotse, Monica. Payo ng mayordoma. Sa palengke ako papasok. Baka marumihan pang sapatos at uniform mo. Ako na lang. Muling tumango si Monica at lumabas pa rin ang kotse.
Sige po, pero dito lang po ako sa labas. Medyo naiinip din po kasi ako sa loob. Magtitingin-tingin lang po. Tumango naman si Manang Cecilia. Sige, at basta wag kang lalayo. Tumango naman siya ulit. Tumingin siya sa paligid at tiningnan ang mga tiyangge na may nakasabit pang mga salbabida sa mga tindahan. Pinanood niya ang abalang daungan. Ibinaba ng mga mangingisda ang hagdan sa bangka. Sumisigaw ng utos sa isa't isa habang hinahakot ang mabibigat na isda papunta sa pantalan. Dennis, ako nang magbubuhat niyan. Kaya ko na yan. Saad ng isang binata na pababa ng bangka. Sumagot naman si Dennis. Ha? Oh, sige, ingat ka. Yari ako kay Aling Carmina kapag nahulog ka sa dagat. Natawa naman si Kurt. Ano ba yan? Mukha ba akong bibi na dapat alagaan? Natigilan lang siya nang makita si Kurt, ang pangalawang anak ni Carmina. Naglalakad ito sa pantalan habang dalang isang malaking isda ang nakapatong sa balikat. Nagulat si Monica. Hindi niya akalain na nangingisda si Kurt. Alam niyang simple lang ang buhay ng mga ito sa labas ng hasyenda pero hindi niya alam na nagtatrabaho pala si Kurt. Bigla tuloy siyang sinipa ng guilt sa dibdib. Ang bigat ng tuna na to ah. Daing ni Kurt pagkababa ng tuna. Napasulyap si Kurt sa kanyang direksyon. Nanliit ang mga mata nito habang nagpupunas ng balikat at leeg. Napailing ang binata. Halatang naiirita sa presensya niya. May mga naliligaw pala na prinsesa rito. Parinig sa kanya ni Kurt. Prinsesa nga ba? Baka naman princess wannabe. Kumunot ang noon ng kasama nitong tinawag na Dennis. Anong pinagsasasabi mo dyan? Wala. Napalingon sa kanya si Dennis. Kaya naman pala. Mariing napalunok si Monica. Pakiramdam niya, hinuhusgahan siya mula ulo hanggang paa kahit wala naman siyang ginagawang masama. Hindi niya talaga gustong nakakaharap ang anak at mga apo ni Don Facundo, lalo na ang apo nitong si Kurt. Mabait pang kuya nitong si Kian, pero si Kurt, palagi na lang siyang masama na tinitingnan. Bahagyang napaatras si Monica nang magsimula itong maglakad papalapit sa kanya. Bakit ka lumalapit? Lumayo ka, may isda ka, ang baho mo. Mapanuyang tumawa si Kurt. Mabaho ako? Sige, ikaw nang mabango. Mabangong mabango kasi mamahalin ang pabango. Pero sana, yang pabangong gamit mo, matakpa naman kahit paano ang umaalingaso na bulok yung pagkatao ng nanay mo. Kumunot ang noon ni Monica. Anong sinabi mo? Wala akong ginagawa sa'yo. Layuan mo nga ako. Pero mas lalo pang nainis si Kurt. Mas lalo pa itong lumalapit at natatrap na siya sa mga braso nito. Napasandal si Monica sa sasakyan habang nakadiin naman ang mga kamay ni Kurt sa magkabilang gilid niya. Amoy na amoy niyang masangsang na amoy ng binata. Gayunpaman, hindi niya maitatanggi ang mabango nitong hiningang tumatama sa kanyang mukha. Lumayo ka sabi. Ang baho-baho mo. Naiinis na sabi ni Monica. So, ganito ang buhay mo ngayon ah. Nakasakay sa isang kotse na may driver habang ako at ang pamilya ko nagpapakahirap para mabuhay. Parang yelo ang mga salita ni Kurt. Naka-private school ka pa. Palagi kang nakaayos. Parang walang maiipinta sa'yo. Mahinhin, maganda. Pero hindi ba't galing kay sa puti ka ng nanay mo? Damang-dama mo na ba na mayaman ka? Napalunok si Monica at nilabanan ng tingin ang binata. Wala akong sinasabing ganyan. Nagpapasalamat ako na maayos ang buhay ko ngayon. Pero hindi ako nag-aastang mayaman. Inaangkin ang kayamanang hindi naman sa akin. Huwag kang magsalita na parang kilalang kilala mo ako. Kung ano man ang binigay sa akin ni Lolo, hindi ko pinilit yon. Wala rin akong hinihiling na kahit ano. Kusang binigay sa akin kung ano meron ako ngayon. Hindi pa siya nagkaroon ng totoong komprontasyon kay Kurt noon. Hindi niya alam kung paano sasagutin, pero alam niyang hindi niya hahayaang akusahan siya ng mga bagay na hindi niya naman ginagawa. Hindi ako nagdedesisyon para kay Lolo Facundo, mahinang sabi ni Monica. Hindi ko kontrolado ang ginagawa niya, Kurt. Kaya wag mo kong awayin na para bang kasalanan ko kung anong nangyayari sa mga buhay niyo. Dahil malinaw naman na hindi ako kasali sa mga issue ng pamilya mo. Pero hindi pa tapos si Kurt. Monica, wag kang umarte na parang inosente ka. Ikaw at ang iyong ina, tinatamasa ang lahat ng yaman na hindi nyo naman pag-aari.
Na-brainwash niyo si Lolo para tratuhin kami ng ganito. Hindi namin to deserve ni na mama at ng mga kapatid ko. Hindi mo rin deserve ang posisyon kung nasan ka ngayon. Namumula sa inis ang mukha ni Monica, ngunit wala siyang sinabi. Pero hindi niya hahayaan na insultuhin siya ng binata. Subalit alam niya rin naman na wala siyang dapat patunayan kay Kurt. Palaging malinis ang kanyang konsensya. Hindi siya katulad ni Edna na naghangad ng kahit anong kasamaan kina Don Facundo, Carmina at sa mga apo ng matanda. Malakas niya itong itinulak sa dibdib. Lumayo ka nga sabi. Kadiri ka. Ngumisi lang si Kurt at halatang nang aasar pa. Hindi kita lulubayan. Tandaan mo yan. Nang tila umabot na sa sukdulan ng tensyon, isang babae ang biglang sumulpot sa tabi ni Kurt. Babe! Nandito ka lang pala. Babe! Nanlaki ang mga mata ni Monica sa gulat nang yumakap ang dalaga at hinalikan sa Kurt sa mga labi nito. Isang mabilis at maikling halik lang yon, ngunit hindi napigilan ni Monica ang pagkabigla na dumaan sa kanya. 14 pa lang si Kurt at mukhang gayon din ang babae. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Hindi siya komportable. Humiwalay si Kurt sa babae. Babe, saglit lang. Mabaho pa ako. Amoy isda. Ngumiti naman ang maharot nitong girlfriend. Okay lang. Guwapo ka pa rin naman. Humulokip-kip si Monica. Iniisip niya kung nasaan ba ang mga magulang ng nobya ni Kurt. Naghahalikan pa talaga sa malapit sa palengke. Hindi na nahiya kung may makakita. Tumaas ang isang kilay ng babae. Teka, kilala kita. Ikaw yung nasa mga kuwang ko ah. Inaaway mo bang boyfriend ko? Nagsalita naman agad si Kurt. Babe, huwag mo na siyang awayin. Ako lang bahala. Bumalik ka na ron. Napangiti naman ang malandi nitong girlfriend. Sige, hintayin kita sa kubo mamaya ah. Tumawa pa ang maharot din na si Kurt. Sige, mamaya sa kubo pero huwag kang masyadong excited ah. Sabi ko, dahan-dahan muna. Nanlaki ang mga mata ni Monica. Kung makapag-usap ang dalawa, parang wala siya sa harap ng mga ito. Parang gusto niya na lang munang dumiretso sa simbahan. Hindi siya makapaniwala kay Kurt. Mabait naman ang kuya nito at alam niyang hindi babaero. Pero ang binatang nasa harap niya, mukhang saksakan ng pagiging palikero. 14 years old, tamang kilig lang siya sa mga romance novel. Samantalang si Kurt, 14 years old, kung ano-ano ng kapusukan ang ginagawa sa buhay. Biglang naloka si Monica. Namumula ka. Natatawang sabi ni Kurt nang makaalis ng girlfriend nito. Hinawakan niya agad ang kanyang mga pisngi. Bastos ka? Ano yon? Kumislap ang mga mata nito sa kapilyuhan. Bakit? Ano bang iniisip mo? May mangyayari sa amin sa kubo? Tinakpan niya agad ang mga tenga. Huwag mo akong kausapin. Humalakak si Kurt. Ang dumi ng utak mo. Masama niya itong tiningnan. Paano hindi magiging marumi ang utak ko kung ganyan ang pinag-uusapan niyo at gagawin niyo? Kadiri kayo? Sa harap ko pa kayo naglalaplapan? Halata sa mukha ni Kurt na nasisiyahan ito. Tila gustong-gusto siyang makitang asar na asar. Hindi palaplap yun, Monica. Sige, mamaya sa kubo. Punta ka na lang para makita mong... Tumahimik ka. Mas lalong nag-init ang kanyang mga pisngi. Ang bastos mo, tingnan mo. Ngayon mo sabihin marumi ang utak ko, totoo namang may gagawin kayo ron. Tumawa muli ang binata. Hindi naman namin gagawin ang iniisip mo. Gagawin ko yon kapag medyo malaki na ako. Tapos, baka hindi na sa kanya. Kasi that time, baka break na kami. Mag-uusap lang naman kami ni Grace at magde-date sa kubo. Sige, kiss na rin kung talagang nag-aalala ka sa gagawin namin. Gustong-gusto niya nang sapakin si Kurt. Huwag mong sabihin sa akin dahil wala naman akong pakialam. Humalakak pa ang binata, kaya pumasok na siya sa kotse. Sobrang natatagalan na siya kay Manang Cecilia. Gusto niya nang umuwi. Ayaw niya nang makausap pa si Kurt. Nang tumingin siyang muli sa bintana, nandoon pa rin ang apo ni Don Facundo. Heavy tinted naman, kaya sure si Monica na hindi siya nakikita sa loob. Gayunpaman kung makatingin si Kurt, para bang alam nitong nakatingin siya rito. Napairap na lang si Monica. Ang bastos niya talaga. Sa kanilang magkakapatid, siya lang talagang pinakaayoko ang ugali. Nakakainis. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lang ang pag-aalala niya sa presensya nito. Kalmado lang siya palagi, pero kapag si Kurt nang humirit, nawiwindang na ang buong sistema ni Monica.
Sa mga lumipas na taon, kapag may mga pagkakataong makikita niya si Kurt, siya na lang ang umiiwas. Ayaw niyang nakakausap ito. Gayunpaman, kahit nasa private school siya at nasa public school si Kurt sa bayan nila, naririnig niya pa rin ang pangalan nito. Marami rin kasi talagang nakakagusto kay Kurt kahit may reputasyon ng pagiging babaero. So, anong ginagawa natin ngayon? Tanong ni Monica sa kanyang kaibigan na si Candice habang inililibot ang tingin sa iba't ibang store at food stall sa loob ng mall. Ngumisi si Candice at kumikinang ang mga mata sa excitement. Wait lang, may kausap lang ako sa phone. Kumunot ang noon ni Monica, ngunit nakakahawa ang sigla ni Candice kaya tumango na lang siya. Naglibot-libot muna sila sa mall pero ang kaibigan niya abala pa rin sa cellphone. Makalipas ang ilang minuto, biglang huminto si Candice sa paglalakad at tumingin sa kanya ng nakakaloko. Actually, maghihintay pa tayo saglit. May kailangan kasi akong i-meet, kaya samahan mo ako ha? Napakurap si Monica at halatang nagulat. Ha? May ka-meet up ka pala? Akala ko tayong dalawa lang. Sino ba yan? Humalakak si Candice. Makikita mo rin kung sino. Sure akong kilala mo. Tsaka huwag kang mag-alala. Magtiwala ka lang, okay? Sinama kita kasi alam mo naman diba? Ikaw ang sinabi kong kasama ko, kaya tiwala silang palalabasin ako ngayon. Nakatayo doon si Monica. Nalilito at medyo hindi komportable. Hindi niya gusto ang ideya ni Candice. Gayunpaman, hindi niya alam kung paano tatanggihan ang kaibigan. Mukhang excited pa ang dalaga sa ka-meet up nito. Kaya, nagpa siya siyang manatili. Ayan na! Nandiyan ang boyfriend ko! Bulalas ng kanyang kaibigan. Bulalas ng kanyang kaibigan. Umawang ang bibig niya nang makita si Kurt na papalapit sa kanila. Parang tumigil ang pagtibok ng puso ni Monica. Iniisip niyang sa lahat ng tao, bakit si Kurt pa ang bagong boyfriend ni Candice? Hindi siya makapaniwala. Pinoproseso niya ang presensya ng binata. Monica, ito si Kurt. Kilala mo naman siguro siya, no? Sabi ni Candice na punong-puno ng excitement ang boses habang ipinapakilala ang binata. Boyfriend ko na siya. Ilang beses siyang kumurap, sinusubukang intindihin ang sitwasyon. Ang dami-daming lalaki. Bakit yan pa? Tumaas naman ang mga kilay ni Kurt. Bakit hindi? Ako naman ang boyfriend ni Candice. Masama niya itong tiningnan. Kasi, babaero ka at hindi ka bagay kay Candice. Dudungisan mo lang ang kaibigan ko. Ang tinutingaw nito. Tumawa naman si Kurt at matamang nakatingin sa kanya. Okay lang na babaero kaysa manloloko, hindi ba? Kapag may girlfriend ako, tapat ako. Kapag ayoko na, nakikipaghiwalay na ako. Hindi ako two-timer. Tipong pinagsasabay ang mga babae. Anong klaseng dahilan yan? Naiiritang tanong ni Monica. Napakagatlabi si Candice. Huwag kang mag-alala, friend. Okay lang naman ako kay Kurt. Alam ko naman ang ginagawa ko. Saka tama rin naman siya. Mas gugustuhin kong babaero siya kaysa manloloko. Walang nagawa si Monica. Mukhang hindi rin naman magpapapigil ang kanyang kaibigan. Mas lalo pa siyang naiinis sa nang-aasar na si Kurt. Hindi napigilan ni Monica ang sarili. Candice, hindi ka pwedeng magseryoso sa kanya. Alam mo naman ang reputasyon ni Kurt, hindi ba? Playboy siya. Hindi ka dapat pumatol sa kanya. Hindi siyang tipo ng lalaki na gusto mong makasama. Napabuntong hininga si Candice. Monica, tumigil ka na. Okay nga lang. Wala kang alam tungkol sa kanya. Masaya naman kami, okay? Hindi mo kailangan mag-alala. Nilingon ni Kurt si Monica. Nanliliit ang mga mata habang nakatingin sa kanya. Teka lang, bakit mo ba siya dinidiktahan? Alam ni Candice ang kanyang ginagawa. Huwag mong isipin na kaya mong diktahan ang mga desisyon niya dahil lang sa hindi mo ko gusto. Naramdaman ni Monica na uminit ang mukha niya sa frustration. Hindi ko siya dinidiktahan, Kurt. Nag-aalala lang ako sa kanya dahil baka binabangungot kasi pinatulan ka. At kaibigan ako. Normal lang sa akin na mag-alala. Kawawa lang ang kaibigan ko sa'yo. Malinaw naman na wala kang pakialam kung ano ang iniisip ng sino man. Gusto mo lang maglaro at heto ka ngayon. Pulutan ang kaibigan ko dyan sa laro mo. Mapanuyang tumawa si Kurt. Kung relasyon ng iba, huwag kang mangyala, Monica. Bakit hindi ka na lang kaya umuwi at pakialaman mo ang sarili mong desisyon sa buhay? Naikuyom ni Monica ang kanyang mga kamao. Naramdaman niya ang alon ng galit sa kanya.
Ayaw niyang makitang may ugnayan si Candice sa isang tulad ni Kurt na may kasaysayan sa pagiging babaero. Pero hindi nakikinig si Candice. Nakangiti na itong lumingon kay Kurt at hindi na siya pinansin pa. Bumili na lang tayo ng pagkain. Mungkahi ni Candice na hinila na si Kurt papunta sa food court. Monica, please, pagbigyan mo na ako sa isang to. Ayokong masira ang date naming dalawa. Walang nagawa si Monica kundi ang sumunod sa mga ito at maging third wheel. Magka-holding hands pang dalawa. Kahit nayayamot, hindi aalis si Monica. Maging sweet na ang mga ito sa harap niya, wala siyang pakialam. Basta ang sisiguraduhin niya lang, hindi madadala ni Kurt kung saan-saan ang kaibigan niya. Kaya magbabantay pa rin si Monica. Natagpuan na lang ni Monica ang sarili na papasok sa sinehan. Sa taas sila pumuesto. Tatabi na sana siya kay Candice pero pinigilan siya ng kanyang kaibigan. Monica, pwede bang sa unang row ka na lang? Gusto ko kasing kami lang ang magkatabi ni Kurt. Nakakailang naman kung katabi ka namin. Bulong ni Candice sa kanya. Napairap naman siya at dinalang kanyang popcorn. Okay, ayoko rin namang maging third wheel. Inabalan na lang ni Monica ang sarili sa panonood ng movie. Nilantakan niya rin ang popcorn at yun ang unang beses na nakaubo siya. Pero hindi pa rin siya makapag-concentrate sa pinapanood. Kada ilang minuto, naririnig niya sina Candice at Kurt na nagtatawanan at nagbubulungan sa likod niya. Hindi rin mahirap makaligtaan ang paminsan-minsang tunog ng mga labi ng dalawa na sinundan ng mahinang hagik-gik mula kay Candice. Hindi mangmang si Monica para hindi malamang paminsan-minsan naghahalikan ng dalawa. Tumikim si Monica at hindi na nakapagpigil. Nilingon niyang dalawang naghaharutan sa likod. Pwede ba? Public place to, mahiya naman kayo. Tumawa naman si Kurt. Anong gagawin ko? Ayaw magpapigil nitong kaibigan mo. Kurt, saway ni Candice at may paghalakhak pa. Masama niyang tiningnan ng binata. Bastos ka talaga, Kurt. Sana mabaog ka para hindi na dumami ang lahi mong siraulo ka. Humalakak naman ito. Hindi ako mababaog. Super sperms to. Gustong-gusto niya ng sapakin ng binata. Tiningnan niya ito ng may pandidiri. Kahit kailan, hindi niya nagustuhan ang humor ng apo ni Don Facundo. Tumingin naman sa kanya si Candice, halatang nakikiusap na. Alam kong may issue kayo, pero please naman, huwag kayong mag-away. Monica, ayokong masira ang date ko. Napabuntong hininga si Monica. Okay, fine. Pero pagkatapos natin dito sa mall, uuwi na tayo. Ako nang maghahatid sa'yo. Nanatili lang ako dahil baka kung saan-saan ka lang dalhin ng lalaking yan. Tumawa muli si Kurt. Monica, kung ayaw, hindi ko pipilitin. Kung makapagsalita ka, para akong manyakis na hindi makapagpigil. Marunong pa rin akong rumespeto. Inirapan na lang ni Monica ang binata bago bumalik sa maayos na pagkakaupo. Yelo na lang sa soft drinks niya ang kanyang pinuntirya. Ginuya niya lahat para mas mangibabaw ang ingay ng pagngat-ngat niya sa kanyang mga tenga. Kalaunan, natapos din ang pinapanood nila. Mabilis na tumayo si Monica, sabik na makaalis doon. Ayaw niya nang makasama sina Candice at Kurt. Naiinis lang siyang makita ang mga gawain ng mga ito, ang yabang ni Kurt at ang bulag na infatuation ni Candice. Monica, wait lang. Restroom tayo? Sabi sa kanya ni Candice. Habang papunta sila sa restroom, napansin ni Monica ang paanong medyo namumula ang mukha ni Candice. Napailing na lang siya, dismayadong-dismayado sa kanyang kaibigan. Pagpasok nila sa loob, agad na hinugot ni Candice ang makeup bag nito. Naglalagay ng concealer sa leeg ang dalaga. Para saan yan? Tanong ni Monica at sinusubukang maging kaswal. Napangiti si Candice at kumikinang ang mga mata sa excitement. Wala, medyo something from Kurt lang. Nalaki ang mga mata ni Monica. Candice, kiss mark ba yan? Humagigik si Candice at nagkibit balikat. Oo, wag kang ang OA dyan. Gulong-gulo ang isip ni Monica. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig at nakita. Alam niyang mapaglaro ang kaibigan niya sa relasyon, pero hindi pa ito umabot sa ganoong kapusukan. Candice, sabi ni Monica at may bahid ng pag-aalalang boses. Kailangan mong makipaghiwalay sa kanya. I'm telling you, paglalaroan lang ni Kurt ang nararamdaman mo. Hindi siyang tipo ng lalaki na may pakialam sa'yo. Napabuntong hininga si Candice.
Alam kong ginagawa ko, Monica. Hindi mo kailangan mag-alala tungkol sa akin. Hindi rin naman kasi ako naghahanap ng anumang seryoso sa ngayon. Okay na sa akin na nag-e-enjoy ako. Masaya kaya. Walang malalim na nararamdaman. Basta, intimacy lang. Yun lang ang gusto ko ngayon. Kaya gusto ko si Kurt kasi hindi big deal sa kanya. Nakatayo doon si Monica at natulala na lang sa mga sinabi ni Candice. Mukhang nag-e-eksperimento pa nga ang kaibigan niya sa mga casual relationship. Para tratuhin ang intimacy na parang laro lang, nakaramdam ng matinding pagkabigo si Monica. Ayoko na, Candice. Pinoprotektahan kita pero yan naman palang tumatakbo sa isip mo. Mahinang sabi ni Monica na may bahid ng frustration ng boses. I'm sorry, pero hindi ako pwedeng umupo na lang at panoorin kang nagkakamali ng ganito. Aalis na ako. Tumalikod siya at lumabas ng restroom. Umiikot ang emosyon sa loob ni Monica. Hindi niya maintindihan kung paano naging walang pakialam si Candice tungkol doon. Wala ba itong pakialam sa sarili? Pero nang malapit na siya sa labas, nakita niya si Kurt na nakatayo malapit sa pinto. Bumalot ang pagkadismaya kay Monica. Diretso siyang naglakad palapit sa binata. Nakakuyom ang mga kamao sa tagiliran niya. Kurt! Mahinang sabi ni Monica. Bakit nag-iwan ka ng kiss mark sa leeg ni Candice? Naintindihan mo ba na magagalit ang mga magulang niya kapag nakita nila yon? 80 na siya pero bata pa rin siya at under guidance pa rin ng mga magulang niya. Pinaglalaruan mo siya at hindi ko hahayaan na gawin mo na lang ang gusto mo sa kanya. Tumaas ang isang kilay ni Kurt. Isang mapanuksong ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Ano yan? Huwag mo akong sisihin, Monica. Gusto ni Candice. Siyang humiling, hindi ako. Pinagbigyan ko lang siya sa gusto niya. Madilim itong tumawa. Halatang nasisihan sa galit niya. Dapat, alam mo na ngayon. Hindi naman talaga inosente ang kaibigan mo. Mas marami pa nga siyang alam kaysa sa akin. Alam na alam niya kung anong gusto niya. At ako, bilang good boyfriend, binibigay lang yun. Naramdaman ni Monica ang pag-akyat ng galit sa loob niya. Hindi ako naniniwala sa'yo. Ginagamit mo lang siya, Kurt. At kapag nasaktan siya, anong gagawin mo? Hindi ba't wala? Hahayaan mo na lang at basta ka nalang maghahanap ulit ng ibang babae. Nagkibit balikat si Kurt. Halatang walang pakialam sa mga pinaghihimutok niya. Whatever. Huwag kang magsalita na parang may ginawa kong masama. Mas malinaw pa sa sikat ng araw na gusto niya to. Kaya wag mo kong sisihin sa mga nangyayari. Tinitigan ni Monica ang binata. Kahit kailan, naiinis ako sa kayabangan mo. Selfish, manipulative, at wala kang pakialam sa nararamdaman ng iba. Naiinis na tumawa si Kurt at mariing tumingin sa kanya. Wow! Sa'yo pa talaga nang galing, Monica. Dahan-dahan! Pinaparinggan mo yata ang sarili mo at ang nanay mo. Kumunot ang noo ni Monica. Si Candice ang pinag-uusapan natin dito. Kung galit ka pa rin hanggang ngayon sa akin, sobrang immature mo naman pala. Tinalikuran niya na lang ang binata. Kung pwede lang na hindi niya na ulit makita pa si Kurt, matagal niya na sanang binura sa kanyang landas. Naglakad patungo sa mansyon si Monica. Nagmamadali siya at gustong-gusto niya nang magpahinga. Masyado siyang na-stress kay Kurt na walang ibang ginawa kundi ang guluhin ang bawat emosyon niya. Inaasahan niya na pag-uwi niya ay mag-aalok sa kanya ng kaunting pahinga mula sa gulo ng kanyang damdamin at isipan. Ngunit sa halip, mukhang haharap siya sa isang bagay na mas makakasira sa kanya. Mama? Usal ni Monica. Nang madaanan niya ang garahe, natigilan siya. Nakita niya ang kanyang ina na si Edna nakatayo roon habang nakayakap sa mga bisig ng driver. Magkalapat ang mga labi nito sa isa't isa at tila ayaw tumigil. Mabilis siyang tumalikod. Sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Nagmamadali siyang pumasok sa mansyon. Pilit na binabaliwala ang nagngangalit na kalituhan at galit na bumubulusok sa loob niya. Tulala siyang naglakad sa mga pasilyo hanggang sa matagpuan niya si Don Facundo sa sala. Monica, kumusta ang pamamasyal niyo sa mall ng kaibigan mo? Malumanay na tanong ni Don Facundo. May mga binili ka ba para sa sarili mo? Nag-alinlangan siya. Hindi niya alam kung anong isasagot. Lolo, kumunot ang noo nito. Bakit apo? May problema ba? Ngunit bago pa siya makapagsalita, nagsalubong ang mga kilay ni Don Facundo. Nasaan ang mama mong iha?
Bakit hindi ko pa siya nakikita simula kaninang umaga? Ibinuka ni Monica ang kanyang bibig, ngunit hindi niya mahanap ang mga tamang salita. Ano ang dapat niyang sabihin? Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang nakita niya. Naninikip ang kanyang dibdib para kay Don Facundo na noon pa man ay napakabait at mapagbigay sa kanila ni Edna. Paano ito nagawang pagtaksilan ng kanyang ina ng ganoon? Saktong pagbuka ng kanyang bibig para magsalita, pumasok si Edna na parang walang maling ginawa. Nakangiti nitong binati si Don Facundo na para bang hindi nito kasama sa kataksilan ang driver kanina. "Bakit mo ako hinahanap?" tanong ni Edna. Ngumiti naman si Don Facundo. Akin sanang itatanong kung saan mo nilagay ang paborito kong damit. May kailangan lang akong puntahan at kailangan ko yon. Nakatayo doon si Monica at walang imik. Sobrang gulo na ng kanyang isipan. Hindi siya makaimik ngayon na nasa tabi niyang kanyang ina. Halos hindi makatingin si Monica kay Edna nang hindi naaalala ang pagtataksil nito kay Don Facundo. "Mama." Sa wakas ay nagsalita si Monica nang silang dalawa na lang ni Edna. "Bakit mo po ginagawa yon? Bakit mo po niloloko si Lolo Facundo? Bakit niyo po ginagawa yun ng driver? Anong pinagsasasabi mo?" Saglit na nanlamig ang mukha ni Edna bago nito mabilis na inayos ang sarili. Nanghina ang mga mata ni Monica. "Ma, wag mo nang i-deny. Kitang-kita ko po ang ginagawa niyo kanina ni Mang Jose." Nagpakawala ito ng labis na buntong hininga at halatang naiinis. "Monica, huwag kang makialam sa mga bagay na wala ka namang alam. Masyado ka pang bata para umintindi. Tumigil ka." Umiling si Monica at lalong lumaki ang galit. "Nakita ko, Mama. Paano mo po ito nagagawa kay Lolo? Sobrang buti niya po sa atin, Ma. Tinuring niya po tayong parang pamilya. At ikaw, pinagtataksilan mo lang pala siya ng ganito. Bakit?" Tumigas ang ekspresyon ni Edna at pinag-cruise ang mga braso sa dibdib. "Makinig ka. Hindi ko kailangan ng mga pangaral mo. Naintindihan mo ba? Wala kang pakialam sa kahit na anong gusto kong gawin. Baka nakakalimutan mo. Dinala lang kita dito. At saka hindi mo naman kaano-ano ang Facundo na yon. Ako ang dahilan kung bakit ganyan ang buhay mo ngayon. Kaya dapat mas kumakampi ka sa akin. Anong gagawin ko? Hindi maibigay sa akin ni Don Facundo ang kailangan ko, Monica. O sige, sabihin na nating may kayamanan siya. Pero walang hiya naman. Kulang na kulang pa. Performance pa lang. Kaya nga pumatol ako sa driver, di ba? Para naman maibsan ang lungkot ko. Kasi ayaw akong pakasalan ng matandang yan." Nadurog ang puso ni Monica nang marinig ang mga salitang yon mula sa kanyang ina. Noon pa man, ayaw niyang pansinin ang talagang hangarin ng kanyang ina kung bakit nito gustong pakasalan si Don Facundo. Pero lahat ng gawi at ugali ng kanyang ina, lagpas pa sa mga naiisip ni Monica. Kahit kailan, ayaw niyang masaktan ang matanda. Parang naging mabuting ama na rin sa kanya si Don Facundo. Tinanggap sila sa tahanan nito, binigyan ng buhay na kailanman hindi naisip ni Monica na matatamasa niya. Pero yon ang kanyang ina, ganoon lang palang igaganti sa matandang naging mabuti sa kanila. "Ma, hindi," sabi ni Monica. Nadudurog ang puso para sa mga pananaw ng mama niya. "Hindi po sapat na dahilan yan. Akala ko po kahit papaano, mahal niyo naman po si Lolo. Pero ngayon parang nagiging mas malinaw lang po sa akin ang lahat. Ginagamit niyo lang po siya. Hindi mo po ba nakikita kung gaano po kalaki ang nagawa niya para sa atin? Hindi ka man po niya pakasalan, tinuturing ka pa rin niya pong partner sa buhay niya. Paano niyo po ito nagagawa, Ma?" Bakas ang pagnipis ng pasensya ni Edna sa kanya. "Pwede ba? Huwag ka na nga magreklamo, Monica. Manahimik ka na lang at kalimutan ang nakita mo. Wala kang alam kaya tigilan mo ako. Huwag na huwag mo tong mababanggit kay Facundo, ha?" Nadama ni Monica ang malalim na pakiramdam ng pagtataksil sa kanya. Gusto niyang sigawan ng kanyang ina dahil sa pinsalang idinulot nito. Mukhang hindi pinapahalagahan ni Edna ang lahat ng ginawa ni Don Facundo para sa kanila. Sobrang guilt ang nararamdaman ni Monica. Hindi na kayang lokohin ang isang taong walang ipinakita sa kanya kundi kabaitan. Pero yon at naiipit siya dahil kahit gusto niyang magsabi ng totoo, nanay niya pa rin ang malalagay sa alanganin. "Hindi po ako makapaniwala sa'yo," bulong ni Monica at umiiling-iling. "Grabe ka, Ma." Hindi sumagot si Edna. Tumalikod ito,
Ibinasura lang ang galit ni Monica. Hindi niya napigilang maluha. Gustong-gusto niyang ipamukha sa kanyang ina ang ginagawa nito. Subalit alam niyang hindi rin naman ito makikinig sa kanya. Monica, pasok ka. Magiliw na sabi ni Don Facundo sa kanya. Binuksan niya ang pinto at pumasok sa loob. Magandang ngiti ang isinalubong nito sa kanya, kaya sumipa na naman ang guilt sa kanyang dibdib. Hindi siya makatulog sa kakaisip, palaging inuusig ng kanyang konsensya. Gusto niyang sabihin sa matanda ang lahat. Hindi niya na talaga kaya. Monica, anong problema, iha? Tanong ni Don Facundo nang mapansin ang pag-aalinlangan niya. Ibinuka ni Monica ang kanyang bibig, ngunit bago pa siya makapagsalita ay may narinig silang yabag mula sa pasilyo. Lumingon siya, biglang bumukas ang pinto at lumitaw si Edna. Walang sabi-sabi itong pumasok sa silid at masama siyang tiningnan. Oh, Edna, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Don Facundo. Medyo napangwi naman ang kanyang ina. Hihiramin ko muna si Monica, kakausapin ko lang. Bago pa makapagprotesta si Monica, hinawakan na siya ni Edna sa braso. Anong ginagawa mo, ha? Galit na tanong ng kanyang ina nang makalabas sila. Sinubukan ni Monica na kumawala sa pagkakahawak ng kanyang ina, ngunit humigpit lang lalo ang hawak ni Edna. Mama, kailangan ko pong sabihin sa kanya. Dapat na malaman niyang totoo. Nag-alab sa galit ang mga mata ni Edna at malakas siyang sinampal. Lintik ka? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Ipapahamak mo lang ako. Wala kang sasabihin sa kanya. Huwag mo akong subukan, Monica. Huwag ka nang mangialam. Kapag nalaman niya, sa tingin mo hindi ka damay? Luka-luka ka. Damay ka. Hindi mo pwedeng sabihin kay Facundo ang tungkol sa nakita mo. Huwag ka nang magtangka. Hirit pa ni Edna at nanginginig sa galit ang boses. Kung sasabihin mo kay Facundo ang nakita mo, tapos na tayo. Naririnig mo ako? Tapos na tayong dalawa at palalayasin tayo rito. Nakatayo doon si Monica habang nadadama pa rin ang malakas na sampal ng kanyang ina. Tumulo ang mga luha sa mga mata niya. Naninikip ang dibdib niya sa guilt. Noon pa man ay alam niyang hindi perpekto ang mama niya, pero bakit tila nakalimutan na nitong magpakatao. Nagigilty po ako, ma. Bulong ni Monica habang nanginginig ang boses. Huwag mo na pong lokohin si Lolo. Naging mabuti po siya sa atin, ma. Tinuring niya po tayong parang pamilya. At ikaw... Humigpit ang hawak ni Edna sa braso ni Monica. Mapanganib na kumikislap ang mga mata nito. Sa tingin mo, hindi ko alam yan? Sa tingin mo, wala akong pakialam? Alam ko pero nakakapi ko na siya minsan. Kaya wag mo na lang sabihin. Mawawala sa atin ang lahat kapag ginawa mo yon. Naintindihan mo ba ako? Mawawalan tayo ng tirahan. Babalik tayo sa pagiging mahirap tulad ng dati. At hindi ko hahayaang mangyari yon. Hindi pagkatapos ng lahat ng pinaghirapan ko. Nakatitig si Monica sa kanyang ina. Pero mama, hindi to tama. Pinagtaksilan mo siya. Pinagkatiwalaan niya tayo. Nabaluktot ang mukha ni Edna sa pagkadismaya. Ngunit may bahi din ng takot ang mga mata. Wala akong pakialam. Kailangan mong maunawaan, Monica. Ayoko nang bumalik sa dati nating buhay. Kapag nangyari yon, iiwanan talaga kita. Nakaramdam si Monica ng bigat sa kanyang dibdib. Gusto niyang sumigaw upang sabihin sa kanyang ina na ito naman ang gumagawa sa mga bagay na mali. Pero sarado ang utak nito. Gayunpaman, hindi niya magawang baliwalain ang sinasabi ng kanyang ina. Tama si Edna, kapag nalaman niyo ni Don Facundo, magbabago ang lahat. Baka pulutin na lang sila sa basurahan dahil wala silang mapuntahan. Nangingilid ang mga luha sa mga mata ni Monica. Mama! Monica! Sigaw ng kanyang ina. Nakayuko na lang siya. Bumabagabag sa kanya ang bigat ng desisyon na gustong ipagawa sa kanya ng ina. Hindi niya na alam kung ano ang gagawin. Sa huli, tila katahimikan muna ang tanging paraan upang maprotektahan silang lahat. Hindi ko po sasabihin sa kanya. Mahinang sabi ni Monica. Lumuwag ang pagkakahawak ni Edna. Mabuti! Gusto mo pang dinadaan ka sa dahas at takutan? Pumunta ka na sa kwarto mo at kalimutan mo ang lahat ng nakita mo. Pagkatapos ng pag-uusap na yon,
Gumugulo man sa kanyang isipan, pinilit na lang ni Monica ang sarili na huwag nang isipin pa. Mukha rin naman na hindi na muling itinuloy pa ng kanyang ina ang relasyon nito sa driver. Natanggal na rin naman kasi sa trabaho si Mang Jose. Yun nga lang, para sa kanyang ina, may bago na namang dumating na problema sa mga buhay nila. Facundo, hindi mo pwedeng gawin to. Bulalas ng kanyang ina. Bakit bababalikin mo ang mag-iinang yun dito sa mansyon? Sumagot naman agad si Don Facundo. Pababalikin ko dahil dito naman talaga sila nararapat. Ayoko nang pairali ng galit ko. Matanda na ako, Edna. Gusto ko nang makasama ang anak ko at mga apo ko. Nakikinig lang naman si Monica. Wala namang kaso sa kanya kung bumalik ang mag-iina sa hasyenda. Masaya pa nga siya para kay Don Facundo. Sa wakas, makakasama na nito ang tunay na pamilya. Isa lang naman ang inaalala niya. Walang iba kundi ang babaerong si Kurt na sagad yata hanggang buto ang galit sa kanya. So, ito palang kwarto mo rito? Natatawang tanong ni Kurt. Tumunghay agad siya mula sa pagbabasa. Ano na namang ginagawa mo rito? Umalis ka nga. Humalakak naman si Kurt. Halatang nangaasar. Wow! Binapaalis ako ng walang karapatan. Kumunot ang noo ni Monica. Ano pa bang gusto mo? Bakit galit na galit ka pa rin sa akin? Nakabalik na nga kayo, di ba? Humalakak pa si Kurt at sumandal sa frame ng kanyang pintuan. Wala naman. Hindi naman ako galit. Nainis lang siguro. Saka nabubuhay ang dugo ko kapag nakikita kitang naaasar. Isa pa, kahit nandito na kami, hindi pa rin matatanggal ang katotohanan na dahil sa inyong mag-ina, natiis pa rin kami ni Lolo. Napailing si Monica at matamang tiningnan ng binata. Huwag ka nga umasta na parang pinabayaan kayo ni Lolo. Siguro hindi mo pa alam, pero sa ilang taong nasa labas kayo ng hasyenda, walang ibang ginawa si Lolo kundi ang bantayan kayo. Palihiman, pero nag-aabot siya ng tulong. Akala ko naman, alam mo na, kasi nakabalik na kayo rito. Kumunot ang noo ni Kurt at saglit na natigilan. Anong ibig mong sabihin? Palaging tumutulong sa inyo si Manang Cecilia, hindi ba? Sambit ni Monica. Ang totoo, si Lolo ang nag-utos sa kanya para tulungan kayo. Maaring may sinasabi ang mama ko kay Lolo pero kahit kailan, hindi nagpadala sa desisyon ng Lolo mo. Kaya wala ka ring dahilan para magalit sa amin ng mama ko. Kung naghihirap kayo ng ilang taon, siguro naman, dapat kay Lolo Facundo mo yun itanong, hindi ba? Huwag mong isisi sa akin dahil pointless lang. Sandaling natahimik si Kurt. Hindi na ito nakapagsalita pa. Maya-maya'y tinigilan na naman siya ng binata. Umalis na ito ng mukhang wala nang masabi. Simula nang sinabi niya yon, kahit papaano, biglang gumaan ang pakikitungo sa kanya ni Kurt. Sinusungitan pa rin naman siya nito, pero wala nang mga pasaring na kung ano-ano. Kapag nagkakasalubong din naman sila sa mansyon, siya na lang din ang unang umiiwas. Kurt, ano ba? Bulalas ni Monica isang araw nang bigla na lang kinuha ni Kurt ang kanyang notebook. Kumunot naman ang noo ng binata. Bakit mo dinodrawing ang kuya ko? Napairap naman si Monica. Naboboarding ako. Bakasyon naman. Siya ang nakikita ko kaya siyang trip ko. Mapanuyang tumawa si Kurt. Bakit siya pang idodrawing mo? Pwede namang ako. Bakit naman ikaw ang idodrawing ko? Tanong ni Monica at sinubukang agawin ng sketchpad pero ayaw ibigay ni Kurt. Akin na nga. Nakakainis ka talaga? Mas nakakainis ka. Bulyaw naman ni Kurt sa kanya. Mas madalas Kuya Kian sa Maynila ngayon, pero siya pang naisip mong i-drawing. Ako ang madalas mong nakikita, kaya dapat ako ang ginuguhit mo. Napairap si Monica. Bakit naman kita iguguhit? Hindi naman kita crush. Umawang ang bibig ni Kurt. Halatang windang na windang sa kanyang sinabi. Nakuha niyang sketchpad at bumalik sa upuan. Naamin niya tuloy na crush niya ang kuya nito. Hindi naman malalim yon. Simpleng hinahangaan niya lang ang binata dahil gwapo, matalino at mabait. Ayaw paawat ni Kurt at tumabi na naman sa kanya. Ano nga ulit ang sinabi mo? Baka nabingi lang ako. Tigilan mo ako, mariing sabi ni Monica at bumalik na sa pagguhit. Tumawa si Kurt at hindi makapaniwala. Grabe, anong nagustuhan mo sa kuya ko? Mas matanda yun. Nang 3 taon, dugtong niya pa. Napaka-OA mo. Anong hindi ko magugustuhan sa kanya? Mabait, gwapo, matalino, matino. Kahit ako, naririnig ko ang achievements niya.
Naningkit ang mga mata ni Kurt. Mas gwapo ako kaysa kay Kuya Kian. Hindi ka papansinin nun. Hindi pa niya nakakalimutan si Alice. First love yon. Sige, anong laban mo sa first love, Monica? Naiirita siyang lumingon kay Kurt. Tapos, ano gagawin ko? Hindi naman ako nakikipagkompetensya. At crush nga lang, ano ba problema mo? Hindi na muling nagsalita si Kurt. Napairap na lang si Monica. Araw-araw na lang yata niyang titiisin ang mga pangaasar at mga pangingialam ni Kurt. Bawat galaw niya, napapansin talaga nito. Nang dumating ang kanyang debut party, ayaw niya sanang idaos ng bongga. Gusto niya lang ng simple at baka may masabi pa si Kurt. Gayunpaman, pinilit siya ni Don Facundo. Gusto nito na makita siyang magdiwang ng 18th birthday. Nakakainis, kasama ka pa sa 18 roses. Sabi niya kay Kurt habang sinasayaw pa siya na parang ewan. Hindi man lang marahan at malawak pang hakbang. Tumawa naman si Kurt. Masaya kung hindi nakapunta si Kuya Kian, kaya dalawang sayaw ako sa'yo. Buwisit ka? Naiinis na sabi ni Monica. Sinayaw pa siya ng ilang mga kaibigan. Nang lumapit si Don Facundo, napangiti na siya. Mahalaga sa puso niya ang matanda, kaya mahalaga sa kanya ang araw na yon. Parang dati lang, dinala ka ng mama mo sa mansyon. Ayaw mo kong tawaging papa dahil naiilang ka apo. Nakangiting sabi ng matanda. Muli siyang napangiti. Lolo, mataman siyang tiningnan ni Don Facundo. Iha, kahit anong mangyari, palagi mong isipin na mahal kita. Kahit hindi kita tunay na anak ko apo, tinuring kita na parang sarili kong pamilya. Nangilid ang mga luha ni Monica at mahigpit na niyakap ang matanda. Salamat po sa lahat ng ginawa niyo po para sa akin, Lolo. Palagi po akong tumatanaw ng utang na loob sa inyo. Mas lalong naninikip ang dibdib ni Monica. Ayaw niya nang magsinungaling dito. Gusto niya nang sabihin ang ginawa ni Edna. Mas gugustuhin niya pang palayasin silang mag-ina kaysa magsinungaling sa tao na itinuturing siyang parang anak at isang apo. Subalit iniisip niya pa rin ang kapakanan ni Edna. Parang nagtraidor naman siya rito kapag nagsumbong siya. Sa mga lumipas na buwan, naging matiwasay naman ang lahat. Kahit minsan, naririnig niyang magparinigan sina Edna at Carmina. Minsan ay nag-aaway pang dalawa. At ang palaging nagsisimula, walang iba kundi ang magaling niyang ina. Sa pagdaan din ng panahon, nagkaroon ng sakit si Don Facundo. Lahat ng tao sa mansyon, labis ang pag-alala sa matanda. Gayunpaman, kahit marami pang pera at ilang beses nang naipagamot, hindi na rin talaga kinaya ni Don Facundo. Tuluyan na itong pumanaw. Mamimiss po kita, Lolo. Lumuluhang sabi ni Monica habang hinahaplos ang picture nilang dalawa. Salamat po sa pagmamahal at pag-aalaga sa akin. Hinding-hindi ko po kayo makakalimutan. Nagluluksa pa si Monica sa pagkawala ni Don Facundo. Pero darating ang problema na hindi inaasahan ni Edna. Anong walang ipapamana? Imposible! Ako ang nag-alaga sa kanya nang may sakit siya. Ako palagi nasa tabi niya. Bakit sinasabi mong wala kaming matatanggap ni Monica kahit isang kusing? Bakit kay Carmina at sa mga apo nilang lahat? Nagwawala na ang kanyang ina. Sinubukang pigilan ni Monica ang nanay niya pero ayaw talaga nitong magpapigil. Hindi nito matanggap na walang iniwang pamana si Don Facundo sa kanila. Nagsalita ang abogado ni Don Facundo. Seryoso ang mukha habang nakatingin kay Edna. Ang totoo niyan, Miss Bautista, may iniwan naman talaga para sa inyong mag-ina. Kumunot ang noo ni Edna. Meron naman pala. Bakit sasabihin niyo na wala? Deserve ko yun. Siguro, inutusan ka ng Carmina na to, no? Para manipulahin ang lahat? Napailing si Carmina at naiinis na tiningnan si Edna. Mag-iingat ka sa binibintang mo. Nasa pamamahay na kita ngayon. Muling nagsalita ang abogado. May iniwan pero binawi din ni Don Facundo. Nagdesisyon siya na alisin lahat ng dapat na ipapamana sa inyong dalawa ni Monica. Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo, Miss Bautista? Hindi ba't nagkaroon ka ng relasyon sa dating driver dito na si Jose? Napalunok si Monica. Bumaha ang kaba sa kanyang dibdib. Kung ganon, matagal na palang alam ni Don Facundo ang ginagawang tatak sila ng kanyang ina. Hindi totoo yan. Gumagawa ka lang ng kwento. Kinakabahang sabi ni Edna pero bakas pa rin ang frustration sa boses nito.
Tumayo si Carmina at galit na galit. Ikaw? Niloloko mo lang pala si Papa all this time. Napasinghap si Monica nang sinampal ni Carmina ang kanyang ina. Napaatras siya habang nanginginig ang mga kamay. Wala siyang balak na pigilan ang galit ng anak ni Don Facundo. Alam niyang si Edna naman ang may pagkakamali. Sinusubukan kitang tanggapin dahil pinili ka ni Papa. Bulalas ni Carmina. Yun naman pala, kataksilan lang ang ginagawa mo. Takot na takot si Edna. Halatang hindi nito napaghandaan ang pagkakatuklas sa sekreto nito. Kahit din naman si Monica, hindi inasahan na malalaman ang lahat ng kalokohan ng kanyang ina. Carmina! Bigla na lang itong naduwag. Sorry, please, huwag mo kaming palayasin. Wala kaming pupuntahan. Carmina, hindi na naman namin naulit yon. Please, huwag mo naman kaming paalisin. Nanlaki ang mga mata ni Monica nang makitang nagmamakaawa ang kanyang mama. Halos lumuhod na ito sa harap ni Carmina. Please, Carmina, huwag mo naman kaming paalisin. Maawa ka sa amin. Inalagaan din naman namin ni Monica si Facundo. Naluluha ng sabi ni Edna. Umatras si Carmina at umiling. May ginawa ka sa papa ko. All this time, alam ni Papa. At baka natitiis lang siya. Anong kakatihan yan, Edna? Nagpatuloy ang kanyang ina. Please, nagsisisi na ako. Ayoko umalis dito. Pakiusap, parang awa mo na. Wala kaming pupuntahan. Huminga ng malalim si Carmina. Sige, hindi kayo aalis dito pero hindi na kayo maninirahan dito katulad ng dati. Kailangan mong pagbayaran ng ginawa mo. Ako nang may-ari ng mansyon, kaya ako nang masusunod. Mamumuhay ka rito bilang kasambahay. Naiintindihan mo? Pagsisilbihan mo kami rito. Baka sa mukha ni Edna ang pagtutol, pero pumayag din naman. Sige, basta may matutuloyan lang kami. Napabuntong hininga si Monica. Mas okay na yon kesa mapalaya sila. Nilinaw sa kanya ni Carmina na hindi siya kasama sa parusa nito sa kanyang ina. Gayunpaman, inamin niya rin ang pagkakamali. Pinagtakpan niya si Edna kaya pagbabayaran niya iyon. Subalit may malalaman siyang magbibigay sa kanya ng mga mabibigat na pagpipilian. Monica, pwede ba kitang makausap? Tanong ng abogado ni Don Facundo. Tumango naman siya kaagad. Sige po, ano po ba yon? May mga inilabas itong folder. Actually, sayong ina lang ang binawi pero ang pamana ni Don Facundo sa'yo pa rin mapupunta. Monica, mayroon kang isang beach resort sa Batangas at farm sa Zambales. Iyan ang mga iniwan sa'yo ni Don Facundo. Umawang ang bibig ni Monica. Hindi siya makapaniwala. May pamanang iniwan sa kanya si Don Facundo at mukhang hindi rin alam ng kanyang ina. Nagpapasalamat siya sa ipinamana nito pero ayaw niyang tanggapin. Pinagtakpan niyang kasalanan ni Edna kaya pakiramdam niya hindi niya deserve iyon. Pero ganap lang magiging sa'yo to kapag nagawa mo ang kondisyon ni Don Facundo. Sabi pa ng abogado. Kumunot ang noon ni Monica. Ano po bang kondisyon niya? Kailangan mong pakasalan ng pangalawa niyang apo, si Kurt Cuangco Fontanilla. Laglag ang panga niya sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwala. Bakit gugustuhin ni Don Facundo na pakasalan niya ang babaero nitong apo? Halos sakalin na nilang isa't isa ni Kurt kapag nagkikita, pero iyon si Don Facundo at naisip pa silang ipakasal. Dahil sa kondisyon, mas lalo siyang nakumbinse na huwag tanggapin ang pamana nito. Napangiwi si Monica. Hindi ko po tatanggapin ang mana. Kumunot ang noon ng abogado. Sigurado ka? Tumango-tango naman siya kaagad. Siguradong sigurado po. Mas okay pong hindi ko makuha yan kaysa masira ang buhay ko sa babaerong si Kurt. Mahina namang tumawa ang abogado. Sige, pero mapupunta sa charity ang pamana na to kapag within 5 years hindi mo kinuha o hindi mo nagawa ang kondisyon. Sure na sure po ako. Mas mabuting ibigay na lang po sa charity. Hindi ko rin naman po deserve. Isa pa, mag-aaral na lang po ako para makuha ko po ang mga gusto ko sa buhay. Nakangiting sabi ni Monica. Tumawa naman ang abogado ni Don Facundo. Ngayon, alam ko na kung bakit kahit galit si Don Facundo sa iyong ina ay hindi ka pa rin niya dinamay. Bakit hindi mo subukan si Kurt? Malay mo,
Baka naman tumino na siya sa'yo. Umiling agad si Monica. Parang gusto niya pang mag-asawa ng unggoy kesa maging asawa si Kurt. Nakilala niya itong galit sa kanya. Nasaksihan niya ang kalandian nito sa mga babae. Hinding-hindi niya ito magugustuhan. Pero hanggang kailan siya magsasabi ng ganoon na mukhang lulunukin niya na lang din naman. Kasambahay ka namin, di ba? Natatawang tanong ni Kurt. Tinaasan niya naman ito ng isang kilay habang nagwawalis. Winalis niya pa ang mga paa nito. Ang laki naman ng tae sa harap ko. Nakakainis, hindi ko mawalis. Nalaglag naman ang panga ni Kurt. Ang bangot, ang gwapo ng taing winawalis mo kung ganun. Monica, ano ba? Nadudumihan ng pants ko. Isa. Pero winalis niya pa rin ang mga paa nito. Kanina pa kasing pahara-hara ang binata sa winawalis niya. Hanggang sa ang pagwawalis ni Monica, naging hampas na sa puwet ng binata. Hoy, Monica, ayoko na. Napaatras si Kurt at medyo natatawa na. Puwet ko na yung pinupuntirya mo. Palibasa, natatambukan ka. Nanlaki ang mga mata ni Monica. Alam mo, wala ka nang ibang ginawa kundi sirain ang araw-araw ko. Maagang mamumuti ang buhok ko sa'yo. Umalis ka nga. Tinalikuran niya ang binata. Nang makaalis na siya, saka lang siya nakahinga ng maluwag. Kaya hindi talaga siya makapaniwala na gusto ni Don Facundo maging magkaasawa sila ni Kurt. Talagang kinikilabutan na siya. Sa mga sumunod na buwan, walang ibang ginawa si Kurt kundi ang inisin siya. Minsan, nauubos na ang oras nito sa kakaasar sa kanya. Kahit mang babae, nawawala na ito ng panahon. Yaya, come here! Tawag sa kanya ni Kurt nang makita siya sa school. Napapikit sa inis si Monica at lumapit kay Kurt. Ano na naman? Pati ba naman sa school? Nakakainis ka na. Papunta pa ako ng library. Mag-aaral pa ako para tumigil ka na sa kakatawag sa akin ng yaya. Masyado ka nang masaya sa pag-aalila sa akin. Hanggang sa school, pinapahiya mo ko. Natigilan siya nang bigla siyang sinubuan ni Kurt ng pagkain. Wala siyang nagawa kundi nguyain iyon. Ngiting-ngiti naman ang binata nang makitang punong-puno ang kanyang bibig. Sa wakas, nanahimik din. Natatawang sabi ni Kurt habang pinagmamasdan siyang kumain. Masarap. Naluto ko yan para sa presentation kanina. Pero tinabi ko para maipatikim sa'yo, Yaya. Ang pangit ng lasa. Pagsisinungaling niya at nilagpasan na si Kurt. Hindi niya maitatanging masarap magluto ang binata. Simula nang mapadpad ito sa mansyon, palagi niya nalang nakikita sa kusina. Hilig ang pagluluto kaya culinary din ang kinuha na kurso. Pero habang nagiging malapit sila ni Kurt, natuklasan ni Edna ang tungkol sa mana niya. Hindi niya alam kung paano nito nalaman yon at pinipilit siyang pakasalan si Kurt. Ang malala pa, inutusan na siyang akitin ito. Ma! Ano ba? Tama na po, mahiya naman po kayo. Huwag na po natin habulin ng mana. Bulalas ni Monica. Nanlaki ang mga mata ni Edna. Anong hindi hahabulin? Kailangan mong habulin kasi iniwan naman sa'yo ni Facundo. Ano bang mahirap sa gagawin mo? Pakakasalan mo lang naman si Kurt. Babaero naman yon. Mahilig sa babae. Madali yung bibigay sa'yo. Magpabuntis ka, saka mo piliting magpakasal sa'yo. Hindi siya makapaniwala sa sinasabi ng kanyang ina. Ma, naririnig mo bang sinasabi mo? Nag-aaral po ako at may mga pangarap. Kayo na nga po ang nagsabi, di ba? Babaero si Kurt. Kaya kahit may pamana pa nakapalit, hindi po ako papatol sa kanya. At hindi niya naman po ako gusto kaya bakit ko ipipilit ang sarili ko? Hindi niyo po ako mapipilit kaya tama na po. Pero ayaw talagang magpaawat ng kanyang ina. Gumagawa ito ng paraan para magkalapit sila ni Kurt. Yun ang ayaw niyang mangyari. Naiirita lang siya. Naging mga kasambahay sila roon para pagbayaran ang pagtataksil ni Edna kay Don Facundo. Pero yun at umiiral na naman ang pagiging oportunista ng kanyang ina. Monica, umiiwas ka ba? Naiinis na tanong ni Kurt. Bakit ka umiiwas? Hindi niya ito pinansin. Kumuha na agad siya ng pagkain sa kusina. Bago pa ito makapagsalita, nagmamadali na siyang bumalik sa kanyang kwarto. Mas mabuting huwag niya nang kausapin si Kurt dahil nakakahanap lang ng pag-asa ang mama niya. Hanggang isang araw, nagdaos lang ng simpleng party si Kurt kasama ang mga kaibigan nito sa pool. Nag-serve lang siya ng pagkain pero nang matapos, bumalik na siya. Napapansin niya rin kasi ang mga titig ni Kurt sa kanya. Halatang naiirita ito sa kanyang pag-iwas. Nang matapos na, bumalik na siya sa kwarto. Marami pa siyang kailangang tapusing plates.
Architecture ang kinuha niyang kurso kaya medyo demanding. Maya-maya'y pumasok ang mama niya sa kwarto. May dala itong kape. Dinalhan kita ng iced coffee. Alam kong umiinom ka niyan. Ubusin mo. Simpleng sabi ng kanyang ina. Marahan siyang tumango at tinanggap iyon. Sige po, salamat po. Ininom niya ang dinalang iced coffee ng kanyang ina. Kahit papaano, nakaramdam siya ng ginhawa. Masaya siyang naalala siyang dalhan ni Edna ng kape. Habang lumalalim ang gabi, nagulat na lang siya nang biglang may kumakatok sa kanyang pinto. Pagbukas niya, nagulat siya nang makita si Kurt. Lasing at tumatawa pa. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Monica. Tumawa si Kurt at tiningnan siya. Ang ganda mo. Hirap nang tumingin sa ibang babae. Magaganda naman sila pero hindi ko alam kung bakit bumabalik pa rin sa yung paningin ko. Napabuntong hininga si Monica. Pumunta ka na sa kwarto mo. Bakit mo ba ako iniiwasan? Tanong ni Kurt. Napakagatlabi si Monica. Natatakot siya sa tanong na yon. Umiiwas siya dahil nagugustuhan niya ng binata. Pero ayaw niyang pansinin. Pakiramdam niya ay pagkakamali na magustuhan ito. Dahil baka isipin ng lahat na dahil lang sa pamanang iniwan ni Don Facundo. Bukod doon, babaero ang binata. Nahuhulog ang damdamin niya pero marami siyang takot. Alam ko ang kondisyon ni Lolo sa'yo. Bakit ayaw mo pa rin? Tanong ni Kurt. Kumunot ang noon niya. Anong ibig mong sabihin? Ako nagsabi kay Lolo. Bago siya mawala, nagpaalam ako. Sabi ko, pakakasalan kita pero baka ayaw mo. Kaya magpapatulong na ako. Wala akong pakialam kahit mukhang pinikot kita. Kasalanan mo. Bakit mo ako pinaibig ng ganito? Natawa muli si Kurt na parang wala ng pag-asa. Galit ako? Sinong galit? Galit ako sa sarili ko kasi dapat namumuhi ako sa'yo, Monica. Ikaw ang may buhay na dapat meron ako. Nainggit ako sa'yo dati, pero bakit nang tumagal? Hindi pala inggit to. Gusto ko kasama mo ako sa buhay mo. Maging parte mo. Babaero ko pero patulan mo lang ako. Isa lang, talagang magtitino ako. Hindi na napigilan ni Monica ang sarili. Hinalikan niyang binata. Kahit medyo lasing, gulat na gulat pa ito. Napabuntong hininga si Monica. Mahal kita, kahit nakakainis ka palagi. Pwede bang bago kita tanggapin sa buhay ko, mangako ka muna na wala ka ng ibang babae? Tinaas agad nito ang kamay. Wala, hindi na. Ikaw na lang, pangako. Hindi ko hihilingin kay Lolo na maikasal tayo kung hindi. Mahal na mahal kita, Monica. Kung alam mo lang. Simula ng araw na yon, naging sila na nga ni Kurt. Nagkasundo na rin naman sina Carmina at Edna. Kahit may pagkakamali ang kanyang ina, hindi rin naman maitatangging inalagaan nito si Facundo. Nang makagraduate, kinasal na rin naman sila ni Kurt. Nagsimula sa galit ang lahat pero hindi niya inasahang magtatapos sa pagmamahal. At masaya siya na si Kurt ang ibinigay sa kanya ng Diyos. Hindi man perpekto, ngunit kaya siyang gawing panatag at buo. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang galit, damdamin na malapit lang sa pagmamahal. Kaya kung hindi natin ibabaon lahat ng galit sa ating mga puso, matututo tayong magbigay ng pag-ibig para sa ibang tao. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat.